Ang Bureau of Internal Revenue nawalan po ng 1.41 billion peso sa koleksyon ng buwis dahil daw ho yan sa ghost receipts. Ang kawanihan nagsampa ho ng mga reklamong tax evasion laban sa 23 korporasyon. May update po dyan si Bombong Gran Hilario. Nagsampa ngayong araw ng mga reklamang tax evasion ang Bureau of Internal Revenue kontra sa mga korporasyon na sangkot sa illegal na gawain. Kung saan, personal pang nagtungo dito sa tanggapan ng Department of Justice si BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. upang formal na isampa mga reklamo. Inihain sa kaguran ng katarungan ang 23 tax evasion complaints laban sa 23 corporations, 56 corporate officers at 17 accountants. Ayon kay Commissioner Lumagi Jr., ito'y bunsod na madiskubre ang mga ito na gumagamit o bumibili ng mga ghost receipts upang matakasan ang obligasyong magbayad ng kaukulang buwis. Nasasangkot-an niya rito ang mga korporasyon at individual mula sa iba't ibang mga industriya gaya ng sa negosyong construction, manufacturing, food, electronics, entertainment, marketing, retail at iba pa. Kaya't bunso nito'y ibinahagi niya na umabot sa 1.41 billion piso ang nawala sa Bureau of Internal Revenue sa koleksyon nito ng buwis dahil sa mga nabistong illegal na transaksyon. Kaunin niya natin pakinggan si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Nagsampa po tayo ng kaso ulit laban sa mga gumagamit ng mga ghost receipts na tinatawag natin. Ang kasong sinampa natin ngayon, 23 cases against 23 corporations, 56 corporate officers, including yung mga accountants ng mga gumagamit ng mga ghost receipts na ito. At ang total na tax deficiencies na kasama dito na assessment is around 1.41 billion pesos. Again, this is pursuant to our program na run after fake transactions dahil malaki ang nawawalang revenue sa ating gobyerno sa mga nandaraya ng buwis sa pamamagitan ng paggamit ng mga ghost. Dahil rito, inihayag ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na ang pagsasampa ng ganitong mga reklamo ay nagpapakita ng kanilang seryosong aksyon para malabanan ang mga tax evaders sa bansa. Ano ay, hindi lamang ang mga nagbebenta ng ghost receipts ang kanilang habol, kundi maging ang mga bumibili nito ay titiyaking mapapanagot din sa batas. Malinaw raw kasi na ang mga sinampa ng reklamo ay sangkot sa tax evasion sapagkat kanilang pakay na mapalaki ang tax input para mapababa ang obligasyong bayaran na buwis. Habang kanyang pinasalamatan naman ang Department of Justice sa pagsuporta nito sa kawanihan upang tuluyang mapanagot at masampahan ng kaso ang mga sangkot sa illegal na gawain o transaksyon. Dakog niyan, atin mo ring balikan si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Ang hinahabol natin, not just yung mga sellers o yung mga sindikatong gumagawa ng mga resibo na ito, kundi yung yung mga buyers dahil sila ultimately ang gumagamit nito para ipangdagdag sa expenses nila at panglagay sa input VAT na siya namang nakakapagbawas ng mga kailangan nilang bayaran buwis. So malinaw ang tax evasion laban dito at marami ng kasong naisampa at patuloy ang gagawin natin at nagpapasalamat tayo sa Department of Justice dahil sa kanilang suporta sa aming laban dito sa mga ghost receipts. Sa kasalukuyan ay dadaan pa muna ang mga reklamo sa evaluation ng Department of Justice upang makumpirma ang mga reklamo bago tumayo bilang kaso laban sa mga korporasyong nasasangkot. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.